Okay, so alamin natin kung paano nga ba yung paglalagay natin ng tiles. Ayan, tiles na magmumukhang parts dun sa mga bar counter natin, sa mga sink natin. At kung ano yung mga ginagamit nating pandikit dito. So, meron kasi tayo dito, A&B epoxy, para mas mapadaling idikit dito sa may PVC board natin. So, ang tanong ng iba, pwede bang dumikit ang tiles dito sa may PVC board natin? Paano nga ba? So, ngayon, ang ginagawa lang natin kasi dito, syempre, nilalagyan lang natin siya ng A&B epoxy. Check natin kung paano, kasi kung mapapansin nyo, itong mga to, nailagay na natin. At yan na lang yung simpleng pamamaraan natin sa paglalagay ng tiles. So, yung 18mm na yan, pinagdalawan na ako namin. Dito naman sa may taas mga basta. Ayan, naglalagay tayo ng A&B epoxy para sa flooring natin. And then sinasanding so, para ma-restore natin yung flooring. So restoration kasi yun ang pinaka-importante dito, lalo na kapag varnish. So pinapalabas natin yung natural na husky. Okay, so alamin natin kung paano nga ba yung paglalagay natin ng tiles. Ayan, tiles na magmumukhang parts dun sa mga bar counter natin, sa mga sink natin, para at least maging presentable siya. At kung ano yung mga ginagamit nating pandikit dito. Meron kasi tayo dito, A&B epoxy, at saka meron din tayo yung Bostik. So ito, powered by Pioneer. Shoutout ulit kay Pioneer. Tsaka kay Bostik, maraming salamat kasi nabigyan nyo tayo ng chance ni Bostik. So, ito yung ginagamit namin para mas mapadaling idikit dito sa may PVC board natin. Actually, PVC board to. So, ibig sabihin, pag PVC board siya, hindi siya basta-basta nasisira at hindi rin siya nagmo-molds, hindi siya nasisira ng anay. Yun yung purpose natin. So, ang tanong ng iba, pwede bang dumikit ang tiles dito sa may PVC board natin? Pwede po. So, yun yung ginagawa natin ngayon na kung saan nagkakabit tayo ng mga sidings and also itong pinaka taas niya. So, ang gamit namin ay yung tiles na to ay yung 120 cm by 60 cm. So, yung 120 cm by 60 cm na yan yung tiles na ginagamit natin para idikit dito sa may PVC board natin. So, yung tanong ninyo kung pwede ba siyang idikit sa PVC board, pwede po yan. So, paano nga ba? So, ngayon, ang ginagawa lang natin kasi dito, syempre, nilalagyan lang natin siya ng A&B epoxy. So, itong A&B epoxy natin, sinasabi natin A&B epoxy, ay yung A, kung saan ito siya, tapos ito naman yung B. So, using Pioneer epoxy, ay napakalaking bagay po niyan para maidikit natin yung tiles para dito sa may PVC board natin. So, yung tanong, kung pwede ba ikabit o ilagay, pwede po yan. So, ayan yung ginagamit natin para maidikit yung tiles natin. Okay? So, ayan. Check natin kung paano kasi kung mapapansin nyo, itong mga to, nailagay na natin. At yan na lang yung simpleng pamamaraan natin sa paglalagay ng tiles dito sa may PVC board natin. At the same time, ang ginagawa na natin dyan, ilalagyan natin pareha ng pandikit para dun sa may tiles natin at saka dito sa may PVC board natin. So yung PVC board natin na yan, gamit natin 18mm mga kamusta, no? So yung 18mm na yan, pinagdalawan na ako namin. So ibig sabihin, matibay po siya. So yung 18mm na yan ay yung kapal niyan, yun yung mas kilala bilang 3/4 mga kamusta, no? Okay, so using A&B epoxy, yun yung ginagamit natin para maidikit yung tiles dun sa may PVC board natin. At ang kalalabasan niya ay yan, para sa bar counter. Yan. So yan yung mga ginagamit natin. Alternatibo, possible din, ginagamit din natin yung mga Bostik mga kamusta, no? So yung Bostik na yun, yung tinatawag natin na El Capitan, yun yung mga yun mga kamusta, yung ginagamit natin. So maraming salamat din pala sa Bostik
So yung PVC board natin dito, ang kainaman kasi niyan ay wala ka ng problema dahil ang mangyayari diyan, kumbaga magiging lifetime siya. Kumbaga hindi ka na nag-aalala kahit na mag-map ka dito, hindi siya basta-basta masisira. So yun yung mga kagandahan niya. And then ang isa dito, kung ano yung nilalagay namin na quartz, ay para magsilbing quartz, no? Dito sa may dugtungan niya, pansin niyo to, pasok kayo dito. Naka 45 degrees kasi tayo pero hindi siya nakasagad. Yan, hindi siya nakasagad, no? So ibig sabihin, yung hindi siya nasagad ay yung nakapikit. Kasi sa mga mason natin, pag sinasabi natin nakapikit, kumbaga talagang parehas na parehas. Pero minsan kasi prone siya sa crack, at the same time prone siya sa bungi. Kapag ka nabungi kasi yan, madali na lang siyang masira. So lahat yan, magkakasunod na ho yan. Pag nabungi yung isa, dire-diretso na ho siya. At madaling kumalas yung nilalagay natin dito. Ano nga ba yung nilalagay natin dito? So meron tayo dito na mix din lang na A&B epoxy. So pag nag-mix kasi tayo ng A&B epoxy, halos parehas lang din. So ito yun. And then meron tayo dito, ayan, automotive na acrylic jet black. So using automotive jet black na yan, acrylic na yan, hinahalo lang natin dito sa may A&B epoxy natin. So paano nga ba yung pagkakaroon ng kulay para sa A&B epoxy natin? Simple lang po yan. So hinahaluan lang natin ng kaunti. Yan. So haluin lang yan. Haluin lang natin yan. Tapos yan na yung magsisilbing pinaka-grout natin. So pwede natin habulin yung kulay ng gray o kaya naman yan naman ay lalagyan mo ng puti o kaya naman lalagyan mo rin siya ng gagamitan mo ng El Capitan kasi pwede yun. Non-sag epoxy, yung mga yun, mga kamasa pwede nyo pong gamitin yan para magkaroon ng kulay yung A&B epoxy. So yung paglalagay ng kulay na yan, acrylic lang po. Yan po yung kagandahan yan. Kasi pagka hinaluan mo ng pang water base, hindi rin po siya nagkukulay. So kung mapapansin ninyo, ito na yung kulay niya. Ngayon, kung sakali po na sumobra yung kulay niya doon sa may lalagyan natin ng tiles, ay pwede nating haluan ng kulay puti hanggang sa ma-meet natin yung kulay na kailangan natin. Okay? So acrylic white, pwede rin po yun. Okay? So yan, haluan lang natin yung kaunti, then dyan na ipapahid natin doon sa may lalagyan natin ng grout. At dahil kailangan natin ng makuha yung kulay niyan, mga kamasta, yung para doon sa may grout niya, so lalagyan ulit natin siya ng puti na acrylic white. So bright white naman siya, basta acrylic lang po siya, mga kamasta. Pwede po yun until ma-meet natin yung kulay na kailangan natin. So ang kukunin natin kulay, so ito yung kapiranggot nung tiles na nilalagay ngayon ni Berhel. So ngayon i-mix natin yan. Kukunin natin yung kulay niya kasi kung yan nilagyan mo, dark na siya. So haluan natin ng kaunti. Ito, ilagay mo dito. Masyadong marami yung nilagay nating black eh. Nga water base ikabil ka? Flat latex. So ilagay mo pa. Okay. So pwede na natin itong maging basehan para or maging gamit natin. So tingnan natin para malagyan na natin. So abangan nyo ito mga kamusta, at abangan nyo rin yung sa may kitchen natin kung saan yun pa yung isang gagawin natin using 120 by 60.
So sa ngayon, ito na muna yung mga ginagawa ng tropa. At by next week, halos na-finalize na natin. Baga yung mga kulay na lang po na kailangan. Paano nga ba nagkaroon ng problema? So dito, makikita nyo, ito yung original na topping niya o kaya naman yung layout ng hagdan. Ibig sabihin, hindi po equally divided yung riser. Ang solusyon natin, kailangan natin pantayin yung riser. So standard naman natin na riser, dapat yan nasa 17 or 15 cm, sabihin na natin. Pero ang mangyayari kasi niyan, kung hindi natin ipapantay ng kaunti, eh wala na. Baka sobrang taas na, ganyan na yan. No? So napakataas na nun.